Bagyong Ampil, nasa severe tropical storm na. Ang bahagi sa Tokyo or Chiba, pinaghahanda na this weekend. At Bagyong Maria, considering dissipated na. Samantala sa bansa, patuloy pa rin makakaranas ng southwesterlies rainflow dito sa bahagi pa rin ng kanluran ng Northern Luzon at ilang panig ng extreme Northern Luzon. Nalalabi ng bansa, magiging tamtaman at paalinsangan pa rin ang panahon dulot ng fair weather condition. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 14, 2024. Ang oras sa ating Bossman may maga ay alas 11:41 na ng patanghaling tapat. Well, nakaranas tayo ng violent rain showers kaninang madaling araw at inaasahan mangyayari pa rin yan hanggang sa mga susunod pa rin mga araw. Sa tuloy-tuloy pa rin ang pagdaloy ng southwesterlies yung mahinang habagat, lalo na sa may kalurang bahagi ng extreme Northern Luzon at sa may bandang Batanes, Cupop Island. Dahil dito malakas ang hatak ng monsoon trough mula pa rin sa lumalakas lalo itong si Bagyong Ampil kahit na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat hindi naman masyadong malakas ang hatak sa ating habagat, pero sumasabay lamang ito kasabay ng steering environment kaya nagiging pagdaloy ng ating southwesterly wind flow dito pa rin sa kanluran o mula sa timog kanluran pa rin ng bansa. Medyo nagdidetour lamang ang ilang bahagi ng habagat o mahinang habagat di sa may bandang Northern Luzon at tungod di sa may bandang Batanes, Cupop Island. Maaring dahil siguro mababa yung altitude ng daloy ng southwesterlies kaya nahaharang ng mga kabundukan dito sa may bahagi ng Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur area. So medyo nagdidetour yung ibang hangin na dumadaloy rito sa may bandang kanluran ng Northern Luzon. So, makikita natin sa lightning detection system na ating ginagamit ay as of 11:40 AM, nasa 27 lightning strikes ito. At within 2 hours ago ay mahigit sa 100 lightning strikes na detect mula sa kalurang bahagi ng Northern Luzon at silangan ng Northern Luzon. Mostly, dyan sa may extreme Northern Luzon ang madalas nakakaranas ng mga matitinding pagtulog at pagkilat. Pero dito sa Metro Manila, kaninang madaling araw, nakaranas tayo ng mga pagkulog at pagkilat. Actually, nagsimula na yan kagabi pa. Mga bandang alas 9 ng gabi, nararamdaman natin ang mga pagkulog at pagkilat dito sa amin sa Caloocan. At nakapagtala nga kami ng mahigit sa 100 lightning strikes kagabi. At kaninang madaling araw nga, nagkaroon tayo ng matinding buhos na malakas na ulan kaninang madaling araw. Sa ating current conditions, overcast muli. So, maaraw na naman tayo ngayong tanghali. At overcast, gloomy ulit. Asahan ng mahangin dahil sa southwesterlies at few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. At base sa ating thunderstorm advisory mula sa data feed ni Pag-asa dito sa NCR ay ngayong 11. So inaasahan natin within 2 hours expected ang mga pagkulog at pakilat at mga pag-ulan daw sa Metro Manila, Bulacan, Rizal, Nueva Ecija hanggang dyan sa Zambales. So probably dyan sa may bandang Central Luzon daw at Northwestern Luzon area. At mula dyan sa may bandang Bataan at Quezon Province within 2 or 3 hours daw. So, ilang bahagi ng Calabarzon yan at Quezon Province. Well, expected yan dahil gaya nga po kaninang madaling araw, naranasan yan. At sa bahagi naman ng Tarlac sa San Jose at Banban at sa Pampanga naman dyan sa Mabalacat. Na-expect yan, 2 to 3 hours yan. At yun ang updates sa ating latest advisory ngayong tanghali. Sa last operation na tala na weather station, kaninang 12:44 AM ng ating gabi, nakapagtala kami ng lowest of 23.7 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng medyo malimas, malinsangan na nasa 34 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:16 PM. Very humid po kami niyan kahapon. So malagkit-lagkit at ganyan din mararanasan natin ngayong araw dahil expected ang maalinsangan na namang panahon ngayong tanghali at maging nitong dapit hapon. Pero asahan ko pagdating pa rin ng gabi at madaling araw, makakaranas tayo ng mga biglaang buhos ng ulan po. Typically sa gabi po at madaling araw. Pero kung sisilipin naman natin ang PX Extremes in past 24 hours,
Nangunguna ang Catbalogan na may 35.5 degrees Celsius ang grabing init sa kanila at sa Baguio City naman ay almost stationary at 17.8 degrees Celsius na pinakamababang temperatura sa bansa. Sinula naman ang Cotabato ang may 35 mm na total rainfall pero halos sa pangalawa sa amin o pinakamataas sa amin sa Caloocan na nakapagtala kami ng 37.8 mm mula kaninang madaling araw po ito ha. So, anong oras pa yan to be exact? Well, nalalaman ko po yan gamit ang ating weather trend graphs kung anong oras ito umulan kaninang madaling araw. Nagsimula ito kaninang madaling araw 12:09 AM at nag-peak ito ng 12:39 AM o 12:44 AM po. So, nag 79 mm po na violent rain showers po. So, dito na po umabot sa 37, 36 mm. Yan. At umabot sa 37.9 mm simula kaninang 1:29 AM ng madaling araw. So, 12 to 1 AM po nagsimula ang pagbuhos ng ulan sa amin sa Caloocan. Samantala, sa ating outside humidity, katamtaman pa rin at 76% ang ating relative humidity. Base sa aking weather station sa Caloocan, bumaba ito ng 3% since last hour. Thunderstormy tayo dahil sa 1,007 hectopascals ang ating barometric pressure base sa aking weather station sa Caloocan. So, ingat po sa pagkidlat, lalo na maming hapon o gabi sa mga uuwi pa lamang po. Ingat po ha, just in case. At so far, ang ating high tide low tide status, pa-low tide pa lamang po. Kaya mababaw-babaw po ang ating karagatan sa Pampang ng Manilbay o low tide po tayo dyan. So medyo layo-layo po muna sa mga balak mangisda ngayong araw. Mababaw po ang karagatan sa Pampang. So medyo layo-layo po muna tayo sa may bandang West Philippine Sea. Pag po masyadong magbibilad, dahil UV index 10 tayo, at makagka-sunburn po tayo ng 11 minutes according sa aking current UV index monitoring. Samantala, meron tayong active pa rin na space weather status. So, sisilipin natin yung status ngayon. Nantiling minor, G1, geomagnetic storm pa rin tayo Despite na onset, inaasahan pa rin na may hanggang active geomagnetic field tayo hanggang G1 o 4.67 ang expected nating KP index ngayong araw. Patuloy na mataas ang possible radio blackout at 75% sa loob ng 3 araw. Kaya inaasahan pa rin patuloy tayong makakaranas ng ilang geomagnetic field. Pero hindi gaya kahapon. Well, dahil nga po ang sunspots ng ART-784 ay nakadirekta namang nakatutok sa Earth. Yung ART-780 medyo lihis na ng bahagya na nakadirekta sa Earth. Kaya 199 na lamang yung kasalukuyan nating daily sunspot number. Anytime, pwede pa rin magkaroon yan ng solar flare at CME dahil lalo na itong si ART-784 na nakatutok sa Earth. Pero hindi na ito kagaya kahapon na sobrang lala na nagsisibir ang ating geomagnetic field. At least, maglalaro na lamang ito kung titingnan natin dito sa actual na geomagnetic activity natin, so far unsettled hanggang active na KP4 index ang maaaring abutin niya ngayong araw. So far sa ating geomagnetic X-ray flux, naglalaro sa R1 to R2 ang pinapakita dito na geomagnetic activity. So at least nagma-minor, almost moderate ang ating geomagnetic field. Silipin natin yung 7 days, ay makikita natin na halos nakalaang linggo, ang huling nagtaas siya, at least mga bandang August 9 po. At least ngayong araw ay medyo naglalaro sa R1 to R2, minor and possible moderate pa rin ang aabutin na ating solar X-ray flux. Tingnan natin yung pinaka-detail sa X-ray chart. Para sa mas detalye, tagal ang loading niya. Kasi direct kasi sa pinaka-server ng NOAA ang data. So makikita po natin dito, according dito ay pinakamataas 4.45. So at least minor radio blackout ang possible na abutin ngayong araw. So mula pa kaninang 7:39 AM, nagsimula na po ng mga minor radio blackout ng epekto ng X-ray flux. So expected po natin, pero bahagya lamang ang maapektuhan niyan dahil minor lang man, pero asahan ang mataas na magnetosphere impact. Yan na naman sa ating H parallel na nagdi-distort na naman dahil nga po sa isang geomagnetic field.
Apektado ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas at Mid-Pacific. Kaya according dito sa TECU o Total Electron Content, na apektado ng at least 75 to 80 ang bahagi nito ng Luzon. According dito sa graph na ito, mula sa mismo sa space weather ng NOAA. Courtesy po sa NOAA. So far, wala namang auroral event kasalukuyan dahil minor lang naman ang geomagnetic field at hindi rekta sa ngayon yung burst dahil nga po medyo slight na nakatapaling na yung isang malawak na sunspots. Pero kasalukuyan, mataas ang ating D-region absorption ha. Nasa mahigit 30 to 35 MHz po yung degraded frequency natin kasama ang China, Southeast Asia, kasama ang Pilipinas ha. So expected na medyo may mga ilang minor tayong high frequency impact flares at possible na 55% solar probability ha. So expected na mga ilang weak power fluctuations, area of primary forward, 60 degrees pa rin ito sa geomagnetic latitude at expected pa rin ang possible aurora na makikita sa mga high latitude, especially dyan sa may US, ng Michigan at Wayne na madalas daw na nakikitaan. May mga ilang minor impact din sa mga satellite operations ang posible pa rin maapektuhan despite na medyo minor po ito. So yun lamang po ang ating analysis ngayon sa space weather status. Ingat na lamang, this is it magkaroon ng medyo minor problem sa ating telecommunication, especially sa ating internet connection. Samantala sa Almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:42 AM at isang lulubog ito mamayang 6:19 PM. Ang ating waxing gibbous na 67% illuminated. Isang sinag ng buwan ay nitong 1:25 PM pa po magmo-moonrise. So wala pa, hindi pa natin makikita yan. Negative 12 pa po ang elevation ng buwan. At hating gabi naman, mamayang ng hating gabi o bukas na ng hating gabi at 12:48 PM na po ng hating gabi ito lulubog. So napakaalanganin na mga folks. Sa ating local weather outlook pa naman, para ngayong Miyerkules at Huwebes, partly cloudy po. So hanggang ngayong tanghali at itong dapit hapon ay medyo maaraw at malinsangan po tayo sa Metro Manila. At kasalukuyan naman na nakikitaan natin, base na rin sa ating live CCTV snapshot ang grabing maaraw po ha. So wag pong magbibilad, magdala po ng pananggalang. Maganda na rin yan, just in case umulan mamayang hapon o sa gabi. At expected, ang pag-ulan pa rin daw, 100%. Maaring hindi ngayong hapon ito, posibleng mamayang gabi ito pumasok hanggang madaling araw. Maaaring mamayang hapon, magkakaroon tayo mga localized thunderstorms dito sa Metro Manila o karatig Metro Manila. Understood na po yan ha. Ganon din bukas ang Huwebes, magiging maulap ang ating mga himpapoid bukas. Possible pa rin ang mga localized thunderstorms. At chance ng pag-ulan, 68%. Highest and lowest temperature expected natin ay 31 to 32 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang kaulapan nito sa extreme northern Luzon pa rin, dulot pa rin ng ating mahinang habagat o southwesterly wind flow na sumasabay po sa monsoon trap patungo dito sa direksyon ni Severe Tropical Storm at Taimil or Amping rather. So, dahil po sa nahahatak yung monsoon trap nito ni Severe Tropical Storm Ampil na sa kategory natin sa Pilipinas, ay nahahatak po itong monsoon trap nito sa may hilagang silangan ng extreme northern Luzon. So, nakakaranas ng mga mauulap at asahan din ang mga pagkulog at pagkilat. Isolated rain showers dito sa bahagi nito ng extreme northern Luzon. Kabilang na Ilocos Norte, Ilocos Sur, pababa pa rin ng Pangasinan at ilang parte ng Zambales area, lalo na sa baybayin nito ng West Philippine Sea. Sa Northeastern Luzon naman, ang ilang bahagi niya ng Isabela, Pasiguran, Aurora at ilang parte ngayon sa may bandang ibaba ng bandang Maconacon, kung di ako nagkakamali, at dito sa bahagi naman ng bandang Tugigaraw. Bahagya lamang ang nakikitaan natin sa may bandang Tugigaraw, so inasahan pa rin ngayong tanghali ay mataas pa rin ang magiging temperatura dyan mula Apari hanggang Kawayan. Mga banda rito lamang sa papasok ng Palanan, Isabela at bandang Kasiguran, Aurora na medyo mas makakaranas ng mga pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog ngayong tanghali. Pero expected lalo na mamayang hapon, asahan ang mga tuloy-tuloy na pagkulog at pagkilat. Dahil salubungan po ng init at lamig yan. At dahil manipis ang ating habagat, asahan ang mas mga madalas na localized thunderstorms, especially sa may kanluran ng Hilagang Luzon. So, be ready, ingat po, lalo na sa mga Tagalawag, Ilocos Norte, at bandang Pagudpud at Claveria po ha. Siyempre, hindi lusot ang Batanes Group of Island. Pero mula sa may bandang Central Luzon, mula dito sa may bandang Solano, Bayumbong,
pababa na yan ng San Jose City, hanggang dyan sa may bandang Nueva Ecija o Central Luzon, magiging katamtaman at maaraw at malinsangan na ating tanghali at hapon. Pero pagdating ng hapon o gabi ay expected ang mga localized thunderstorms, kagaya kahapon, mula Tarlac, pababa ng Angeles, Pampanga, buong bahagi ng Bulacan, papasok na yan ng NCR o ng Metro Manila, kabilang na ang bahagi ng Calabarzon. Typically, mga mamayang hapon po, medyo makakaranas pa rin tayo ng mga pagtulog at pagkidlat. So, be ready at ingat po mga folks. Wala naman sa ibaba, dito sa may bandang Southern Luzon na, mula Calabarzon, Quezon Province, at bandang Bicol Region. Overcast ay gloomy tayo dyan, so medyo maaraw tayong tanghali, pero asahan din sa hapon ang forecast na mga pagtulog at pagkidlat madalas, lalo na sa hapon o sa gabi, maging ng madaling araw, especially dyan sa Camarines Sur, Iriga, Legazpi hanggang Sorsogon area at ilang bahagi dyan sa may bandang Virac, Catanduanes. Sa Mimaropa naman, makikita natin na katamtaman din at maaraw ang ating hapon. May medyo partly cloudy sa bahagi ng Mindoro, lalo na sa Oriental Mindoro. So expected pa rin na nasa 40 to 60% daw ang tsansa ng forecasted ng mga localized thunderstorms ngayong hapon o gabi o sa madaling araw. Ganoon din sa bahagi ng Palawan na ngayon, tanghali at lapit hapon, kagaya sa Metro Manila, maaraw at medyo maalinsangan. So expected din ang kaparehong localized thunderstorm sa hapon, sa gabi o madaling araw din. At mula sa may bandang Southern Luzon, mula Marinduque, pababa ng Romblon, Masbate, and the rest ng bandang Central Visayas at West portion sa Visayas, katamtaman po, very fairly weather po tayo dyan. Mga ilang kaulapan lamang. So halos kapareho ang magiging forecast natin sa Luzon na magkakaroon ng mga ilang kalat katapakulan sa hapon o sa gabi o madaling araw na may mga localized thunderstorm. Biglaan po yan, biglang nagmomodel, nag-heavy at violent rain showers, especially sa gabi o madaling araw. So medyo ready pa rin tayo mga folks. At dyan sa may bandang Eastern Visayas, sa may Eastern Samar region, lalo na dyan sa bandang Calbayog at Palapag, and the rest ng hanggang Dolores at Balogan ay medyo partly cloudy o gloomy tayo dyan. So may mga isolated rain showers po tayo na may mga ilang kalat-kalat na mga pagtulog at pagkidlat sa hapon, sa gabi o madaling araw din. Bakit madalas sa gabi o madaling araw? Well, kasi po, pag sa tanghali, sobrang taas po ng ating temperatura at napaka-humid po. So, mapapansin niyo sa umaga sa tanghali, kapag pinapawisan tayo, malagkit po. Pataas po ang ating relative humidity, maabot ng 75 pataas. Tapos, ang temperatura naman natin, air temperature between 33 degrees Celsius to 36 degrees Celsius ang nagiging temperatura. So, pareho silang mataas. So, yung dew point expected mataas din, maabot ng 27 degrees Celsius. Kapag ganun po yung concentration, alam na natin, malagkit po at malinsangan po talagang pakiramdam. At mataas ang heat index. Pero pagdating naman ng hapon o sa gabi, pag bumaba po ang temperatura, yung ang ating relative humidity hindi agad-agad bumababa. So, ang tendency, pabilis bumababa yung ating dew point na nagre-resulta naman ng mga biglaang pag-ulan. At dahil mataas ang concentration ng water molecule sa paligid sa hangin at sa ulap, nagbubunsod naman ito ng mga localized thunderstorm na sasalubong sa mainit na temperatura mula dito sa may bandang Silangan o bandang Kalduran. So medyo wide scattered areas po ito. Ganon po yun. Kaya wag na po tayo magtataka na kung bakit bigla ang umuulan ng malakas pagdating po ng hating gabi o madaling araw. Gabi naman yun. So ganon po yun mga folks. Hindi ibig sabihin gabi ay malamig lamang ang nagiging temperatura sa impact. Minsan mataas. Mayroong warm air po sa may pinakamataas na altitude natin. Nasasalubong sa mataas na water molecule natin, nagbubunsod po yan ng mga localized thunderstorms kasabay ng biglaang downpour ng ulan. So, yun po ang paliwanag dyan ha. So, mula sa bahagi naman ng Mindanao ay magiging maaliwalas, fairly weather po tayo dyan. So, asahan ang maalinsangang panahon, ang ating halos maghapon. Mula dyan sa may silangan ng Mindanao, mula sa Ligao del Norte, kasama na ang buong Caraga at bandang Davao de Oro, ay magiging maalinsangan po ang panahon natin dyan. Ilang katamtaman lamang. So, most of fairly weather tayo dyan. Kabilang na ang Northern Mindanao at dyan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Hindi natin masyado iisa-isahin dahil katamtaman po at fairly weather tayo dyan maaraw. Expected sa hapon, isolated at mga kalat-katapag-ulan na may ilang pagkilat at pagtulog ang iiral lamang. Kabilang na dyan sa bahagi nga po ng Cagayan de Oro at ilang bahagi ng Lanao del Norte. At sa may sorsa din naman ang ilang portions ng General Santos City at Sarangani. Sa bahagi naman ng Davao Region, typically, dito sa may bandang bahagi kasama ang Davao City, magiging alinsangan ngayong dapit hapon. So expected ang isolated at mga scattered rain showers po at medyo mababa po ang temperature dyan ayon sa contour map natin dyan sa may Tagum. So ewan natin kung
actual na reading ito ng weather station sa may Tagum, pero expected na katamtaman, maaliwalas din at asahan ang medyo mataas ang temperature at humid. At pagdating ng hapon, naka-forecast at least 47% ang chance na uulanin, kabilang na ang Davao Oriental at Davao del Sur area. At sa sentro naman ito, kabilang na ang Valencia, ang Malay-Balay, Bukidnon, maaliwalas din ang ating hipapuin at asahan ang matinding sikat ng araw. Magiging isolated din showers lamang na naka-forecast din, pagsapit din ng hapon, gabi, o madaling araw. So generally, fair weather po ang ating bansa. Magiging humid lamang ang kadalasan sa parte, kabilang na ang parte ng Metro Manila. Pero pagdating ng hapon o gabi o madaling araw, mostly, mas nakakaranas tayo ng mga localized at bigla ang bugso ng violent, moderate, heavy rain or violent rain showers. So medyo ready na lamang. At least kung ulan man ng madaling araw, at least nasa mga kanya-kanyang tahanan na po tayo niyang mga oras na yan. At least, depende na lang kung may mga nag-overnight talaga ng husto, ingat na lamang sa mga bumibiyahe kahit gabi na o madaling araw. Well, diretso agad tayo sa ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin ang itong si Maria. Although low pressure area na lamang, pero inalis na sa aking tropical cyclone sector itong si Maria. Dahil kita naman natin, kahit silipin natin sa ating mga actual floating satellite imagery, itong si Maria ay hindi na talaga significant at totally dissipated na po. Hindi na siya nakikitaan. No? Ang pansin lamang dito si Sontin o 07W. Pero kung makikita natin dito, si Sontin ay nasa parte pa rin ng low pressure area na. So medyo nabawasan, humihina na po itong si Sontin at hindi masyadong nagkakaroon ng intensification. Bagamat yung banding niya, yung aloft banding at upward convection na natili pa rin aktibo at medyo mataas ang kanyang sirkulasyon. Maganda pa rin yung sirkulasyon ni Sontin, no? Yan, kung titingnan natin yung kanyang floating, paantay natin, medyo naglo-load. Yan, medyo maganda pa rin yung kanyang organized development, despite na manipis na lamang talaga ito, manipis na. Mahinang halos low pressure area na lamang ito. Habang bumabaybay ito, pahilaga, dito sa may bandang northeastern Japan. So yung outer rain band, medyo makakaranas pa rin ng mga ilang maulap at masungit na panahon sa bahagi ng northeastern Japan, pero hindi na singlala, di gaya ng mga nakaraang araw na ginawa ni Maria, o dating bagyong Maria. Samantala itong si Ampil naman, kung titingnan natin, ito ay medyo mas aggressive po. Ito yung si 91W na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Siya naman ngayon ang pinaka-star ng mga bagyo ngayon na binabantayan dahil siya po ang mas agresibo at makikita natin napakaganda ng sitwasyon niya. Yung kanyang upper low convection ay mataas na at patuloy pa rin ang kanyang unti-unting intensification dahil nasa karagatan kasi ito. So maaari pa siyang mas lumakas at posible pang umabot sa typhoon category. Depende sa kanyang dadaanan na karagatan dyan kasi medyo nasa subtropical area na rin po kasi siya. So dahil sa extratropical zone na siya, yan na lamang maglalaro yung kanyang intensification kung sasalubong. Pero kung pagbabasa naman natin kasi yung mga forecast mula sa aking tropical cyclone track primary, posible pa ito maging severe tropical storm typhoon category within 24 o 48 o within 48-hour period po base dito. So kung titingnan natin sa ating TC track na oras natin sa Pilipinas, posible itong mag-typhoon category pa, maaaring ngayong gabi, hapon o gabi or nitong maghapon. Kung hindi man mamayang gabi bago maghating gabi, ay baka bukas na ng madaling araw o Thursday ng madaling araw, i-declare as typhoon category. So tingnan natin, dahil kasalukuyan, nasa severe tropical storm category na po siya. And as of 8 o'clock AM po ito, huling record ay ang kanyang 1 minute average wind speed, ito ay 111 km per hour at bugsong maabot ng 139 km per hour. Central air pressure, 981 hectopascals po ito, pero updated ito ngayong 12:31 PM po ng tanghali. So, kung titingnan natin sa pinaka-aggressive using tropical cyclone track combination natin na ating ginagamit, halos nandito na ito sa may bandang Ogasawara Islands ng Southern Japan. So, ito yung oras, kung titingnan natin si Taampil, ang oras nito ay 12:30 PM. Ito yung mas aggressive, ito yung mas magalaw na tropical cyclone track monitoring natin. Ito kasi yung pinaka most official
track monitoring. So, hindi siya almost real time. Pero yung kanyang last updated, parati po siyang real time. Yung kanyang analyze time lamang niya is hindi siya real time. So, magandang reference mostly ng mga official weather agencies, ginagamit po itong monitoring nito. Pero itong aggressive mula sa Hawaii, ito yung mas aggressive, which is mostly unofficial pa, pero pinaka-aggressive po ito na galaw ng bagyo. Kung papansinin natin dito, ay malapit na sa may bandang Osagawara Islands, Japan, as of 12:30 nga po ngayong tanghali. Dito, malayo-layo pa siya sa may bandang Osagawara Islands. Bahagya. Kung titingnan mo yung pinakasentro niya, nandito na. So, ito yung actual niya ngayong 12:30 p.m. Yan. Ito kasi kaninang 8 o'clock a.m. po, yung huling analyze sa kanya. So, kung titingnan nyo na dito, ay nandyan na po yung pinakasentro niya. Ito yung 8 a.m. Yan o. At ito naman yung 12:30. So, at least may idea na kayo para magamit ng mas close to accurate yung ating mga forecasting. Kaya mayroon po tayong dalawang klase ng tropical cyclone monitoring system sa aking tropical cyclone sector para hindi po tayo ma-miss ng pag-uulan. So yun lang ba po, siya po ang pinaka-aggressive, si Ampil na nasa severe tropical storm na to. Base sa ating 10-minute average po yan ha. Pero sa international kasi na mga weather agencies, wala po silang severe tropical storm category. Tropical storm category lamang po ang meron sila. Then, after nyan, typhoon na kaagad. Sa atin po, meron pa tayong tinatawag na severe tropical storm category po. Between 58 kilometers per hour yan to 63 kilometers per hour po yung pinaka 1-minute average po o wind speed po sa ating 10-minute average. So, may idea na po tayo niyan. So, hindi po tayo malilito kung babasihan nyo ang international. So again, itong si Ampil ay mas aggressive. Ito yung medyo mas lalapit sa may bandang Chiba, Japan ha, or bandang Yokohama. Mas malapit ito by August, bandang August, ano na po ito? August 16. So August 16, probably Friday po yan. Maring magbago yan, so maring bumagal, maring Friday o Sabado po yan ng madaling araw. So abang-abang na lamang. Lalo na't mayroon tayong kaibigan dyan na nakatira sa Chiba, Japan. Medyo ihanda-handa po. Although hindi man posible o maliit pa ang chance nitong mag-direct landfall sa may Chiba o Tokyo, Japan. Pero yung outer rain band niya na more than 64 km o 34 knot winds ay malakas pa rin ang bayo dyan sa Chiba, Japan. So medyo ingat na lamang po sa mga kababayan natin at medyo at least advanced naman ang Japan pagdating sa mga bagyo Mas advanced po sila pagdating sa mga bagyo. So, at least alam na ng taga-Japan kung ano na ang gagawin. Then, napaghandaan nila itong pag-landfall nitong si Maria ng mga nakarang araw. So, wala tayong magiging masyadong komento sa Japan dahil advanced po ang kanilang technology sa pagmo-monitoring ng mga ganitong tropical cyclones. Samantala, na-restore ko na po at finally, working na naman ang ating computer models. So, enjoy po at magandang pagkakaroon nito na mas importanteng nababantay natin in real time almost yung galaw ng mga computer models. Kasi nung nakarang araw, nagkaroon ng technical difficulties ang ating computer models. Ngayon ay okay na po. So, wala tayong magiging problema ngayon sa pag-monitor ng mga tropical cyclones. Well, uunahin natin dito since working na siya. Makikita natin wala namang sumusunod na mga bagyo dito sa may baba o bandang silangan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Typically, yung kanyang environmental steering environment, malakas pa rin ang higop niya. North-eastward ang hatak. So, lahat ng hangin na nanggagaling sa Pilipinas o sa timog kanluran ng Pilipinas, nahatak yan pa northeast dahil yung steering environment patuloy pa rin ang malakas ang hatak dito pa northeast. Wala kay GFS ay itong si Ampil, mukhang lalapit na sa may bandang Chiba, Japan. By Friday o Sabado o Saturday po yan ha. In this coming weekend po, so medyo ready po. At so far, yung iba naman na binamantay natin ito cyclone, halos hindi na po makita dito. So probably siguro bago mag-weekend, maaaring mag-dissolve na rin o manatiling magiging remnants na lamang itong mga to o low pressure area. Kay SMWF, ganun din, halos hindi na rin makita yung ibang mga tropical cyclone maliban kay Ampil na posible pa nga umabot sa typhoon category.
pero wala tayong nakikita na anumang susunod dito. Kay NavGem ay so far ay wala rin tayong masyado nakikita na kasunod kay 91W o naging si Bagyong Ampil nga po. So far wala tayong inaasahan na sama ng panahon sa loob ng 3 araw hanggang 5 araw po o this coming weekend po. So asahan ang mga ilang southwesterlies lamang na patuloy na mahahatak nitong si Bagyong Ampil. Maliban dyan ay wala naman po tayong inaasahan na anumang sama ng panahon tropical wave na mamamataan dito sa may bandang equatorial line or intertropical convergence zone lines. Wala naman sa ating global spectral model, ganon din ay stationary na halos magkakatugma po ang ipinapakita ng mga forecast sa computer models. Wala rin tayong nakikitaan na susunod dito. At mapapansin ninyo ay iwas po ang daloy ng southwesterlies o mahinang habagat, hindi masyado rumirekta sa kalupaan ng Luzon. So makakaranas na rin tayo ng tuloy-tuloy na maalinsangang panahon, probably hanggang this coming weekend na po ayon dito sa global spectral model. Pagbabasa naman ang mean sea level pressure, dahil tumataas din ang atmospheric pressure dito sa may bahagi po ng Luzon, kaya medyo umiiwas ang mga low pressure area, yung bumababang atmospheric pressure sa bahagi na ito ng Luzon. Then medyo mataas ang atmospheric pressure natin dyan. Although nasa 1,008, naglalaro sa 1,007 hectopascals na madalas mga localized thunderstorms ang mararanasan natin hanggang this coming weekend na po yan o hanggang sa susunod na po yan ng Lunes according dito. Sa wave height naman, well, wala nga po tayong komento dahil expected. Maganda po ang karagatan, so pwede po lumayag sa anumang bahagi ng bansa ang ating mga maliliit na sasakyang pandagat. Medyo windy nga lang sa bahagi ng kaluran ng Luzon dahil nga po sa daloy ng southwesterlies inflow. Kaya medyo ingat pa rin ha sa mga mangingisda natin sa may kalurang bahagi ng Luzon area. Paging sa ating mga West Pacific Basin, wala tayong namamataan dito. So wala tayong masyadong komento sa ngayon, mga po. Sa ulat nito naman so far, ay may mga ilang mahihinang mga pagyanig ang nadedetect ng aking seismograph. Probably magnitude 3.0 pababa ito. So mga ilang pitik lamang na mga hihinang paglindol. Pero base sa data feed ni PBOX, kung sisilipin natin, since 12 AM, wala ring namataan o walang na-record na magnitude 4.0 pataas. Pero marami-rami ang mga mahihinang paglindol na base sa aking seismograph, medyo nadedetect ito, mga siguro magnitude 3 o 2.5 lamang ang magnitude intensity. Well, kung bibilangin natin ang total historical earthquakes natin for the month of August, yan, nasa total of 780 na po ang total earthquakes natin. 738 dito is magnitude 2.0 pataas, 37 dito is magnitude 4.0 pataas, at wala namang so far na dadagdagan sa tatlong magnitude 5.0 natin at dalawang 6.0 magnitude. Well, para sa kaalaman lang po ulit ha, ang aking measurement sa pagbibilang ng total earthquake counts between magnitude 2.0 po ito pataas. Hindi ko po kasama o isinasama rito ang magnitude 1.0 pataas. May tuturing ko lang kasi itong local earthquakes o mga man-made earthquakes. Mga magnitude 1.0, mga ganon. O hindi man lang pumapalo sa magnitude 2.0, maituturing ko lamang ng local o nature earthquakes lamang yan, mga folks. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, August 14, 2024.
po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, August 14, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com. Para sa gusto malaman ay pamang detalyan, itingnan natin na isama sa report ngayong tanghali. Since almost stationary lamang na gaya kahapon ang magiging weather system natin sa Pilipinas. At visit lamang din sa aking website sa gusto malaman ang real-time at dynamic events mula sa aking weather station mismo sa Caloocan at sa mga iba pang mga data feeds dito sa aking dashboard at sa mga ibang data feeds din mula sa ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang hapon po sa ating lahat.